Dinayo namin ang isang rescue center sa Davao City para kamustahin ang lagay ni Kuwako at Kadayawan. Pero bago pa namin nasuri ang dalawang pawikan, may pinakita si Sir Fermin na gumulat sa aming lahat. This is the one that we got from the other one na na-release namin last week. Ito yung kay Turtle Crocky. Dinumi niya ito. Ito yung mga plastic na sandbag. Parati nating pinapaalala na yung mga plastic na tinatapon natin sa dagat, nakaka-harm yan sa mga marine life natin. Buti na lang at nailabas ng pawikan na si Crocky ang mga plastic na basuran na posible niyang ikamatay. At tagumpay siyang naibalik sa wild noong January 10, 2019. Pero hindi lahat ng mga na-rescue na pawikan maswerteng na ibabalik sa wild. Pagdungaw ko doon sa lugar, may nakita kong malaking pawikan. It was a pond that was separated in two. Maamo ang pawikang si Kuwako. Ginawa daw itong alaga ng halos 15 taon sa isang maliit na kulungan sa Kuwako Beach, Davao City, bago ito tuluyang na-rescue noong April 2016. Sa problema lang niya is imprinted siya sa humans, pero appetite-wise, okay. Meron pa siyang dito, damage siya sa shell. Ang napansin namin doon, pagkuha sa kanya, gano'ng kalaki yung shell niya, gano'n din kalaki yung space niya. And ang water is very, ganito ang kalaki. Kakaiba talaga kasi some marine turtles or pawikan, hindi mo mahawakan ng ganito. Critically endangered o malapit nang maubos ang bilang sa wild ng mga hawksbill turtle na tulad ni Kuwako. Yan yung mga isa sa mga qualities na tinitignan natin kung releasable pa ba itong pawikan nito or not. Dahil pag hindi na siya natatakot sa tao, gustuhin man natin na i-release siya. Pero ang tendency is to go towards the community. Pinapakain daw siya ng mga lechon manok, yung baboy, and lumaki daw na masyado ito si Kuwako. Knowing that galing siya sa mga unhealthy diet, nag-decide ako na kuhanan siya ng dugo. So again, ang importance ng blood drawing na ito is to find out yung kanyang blood values kung pasok pa siya dun sa normal. Ipapaklat lang ito and then we need the serum for blood chemistry. Ayun, this is not normal. Nagse-separate na itong scutes na ito. Iba na yung color niya. From yellowish to dark. Hindi healthy yung kanyang scutes dito. You can see na nagkakaroon ng shell rot. We don't know if it's something that has developed through the years or it's something that has been there na hindi naman lumalala. Ang worry ko lang dito, yung quality ng shell niya is nagiging loose. Parang yung first few layers ng shell niya umaangat. And that's the one that's protecting the flesh. Sa wild, may natural na paraan ang mga pawikan para protektahan ang kanilang carapace. Sa pamamagitan ng matitigas na klase ng coral at ibang lamang dagat, natatanggal nila ang mga algae at barnacles na kumapit sa katawan nila. Pero sa sitwasyon ni Kuwako, matinding pag-aalaga ang kailangan para masigurong hindi ito magkaroon ng impeksyon. So si Kuwako, pag tinignan mo sa pond niya, akala mo healthy, friendly, but that's why it's very important to have them examine once in a while to find out kung meron bang mga nagsa-start na problema sa kanya. Kaya nga siguro kung rinarab siya, parang akala natin natutuwa siya as pinipet siya, but actually probably na nafe-feel niya, uy, there's a surface that I can rub myself so I can clean myself.